Paubos na nga ba ang langis ng ating bansa at kailangan na ba nating kabahan at wala bang ginagawa ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Yan po ang pag-uusapan natin yan. No? Tingnan niyo po yung mga ano niyan, mga tao diyan sa taas, no? At bakit nandiyan si Enrique Razon at yung tatlong mga Marcos, no? Generation ng Marcoses. Guys, dito nyo lang yan mapapanood. Ako yung unang magko-content nito. At yan, share nyo po ito sa mga DDS, no? At sa mga kinakabahan dyan. Ngayon, simulan po natin, no? Nung panahon po ni Ferdinand Marcos Sr., meron pong Petron na owned by the government, no? Yan po ang nagko-control sana ng mga ng mga presyo ng crudo, no? Kasi yan yung pang-balance Kumbaga yan po ang panlaban ng gobyerno. Kung magtaas ka, edi puro mga tao bibili dun sa government owned. Kaso nung panahon po ni Gloria, no? Panahon ni Gloria at ni Fidel Ramos, binenta po yan, no? Ginawang private company. Ang tawag po doon privatization at nabili nga po at pilit na binabawi. Ngayon po may share na dyan si Ramon Ang, no? Ayan, isa pa yan, magaling. Nakita mo natin si Ramon Ang, no? Medyo kadikit po ngayon ni President Bongbong Marcos, di ba? Ayan, pag-isipan nyo po. Tapos ito, si Sandro Marcos po ngayon, may ginagawa po yan, yung excise tax. One step away na nga lang daw po na pirmahan na pinakunukala na sa Congress, 'di ba? One step away na para maisakatupad, no, yung mabawasan na matanggal yung excise tax sa crudo. So bababa po, siguro mga 10 piso ang ibababa po bawat litro ng crudo. Ngayon si Ferdinand Marcos, Bongbong Marcos, no. Ano po ba ginagawa niyan? At ba't kadikit niya ba si Enrique Razon? Ako gusto ko lang mag-speculate, pero tingin ko ito na talaga yung totoong nangyayari, no? Isipin nyo guys, etong si Enrique Razon, tingin nyo 'di ba, nung mga nakaraang administrasyon naman, ang tahimik niyan, 'di ba? Bakit ngayon yung mga bilyonaryo, hindi lang po si Enrique Razon, talagang tumutulong, 'di ba, dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. And I believe, no, kung hindi po presidente si Bongbong Marcos ngayon, I don't think magiging kumpiyansa tumulong itong mga bilyonaryo, no, sa Pilipinas. Ngayon, sinasabi nila ubos na ang oil. Alam nyo ba itong si Enrique Razon? Hindi pa final yung deal, pero binibili na Siyempre may mga po yan, may mga legal process po yan at it takes some time. Pero by the end of March, mabibili niya na po itong Sheracol, no? Sheracol ay pinakamalaking oil company sa Colombia. No, 10% ng napoprovide niya ng oil every day para sa Colombia, no? 10% ng buong Colombia. At binili po 'yan ni Enrique Razon. Alam niyo kung magkano po 'yan? Mura lang naman, no? Ito po ay nagkakahalaga ng kulang-kulang 100 billion pesos, no? Sinong Pilipino ang may ganung kalaking halagang pera, 'di ba? 'Di ba? Kakaunti lang sila at kung gagamitin mo yung ganung kalaking pera, baka maubusan ka na. Pero ito si Enrique Razon, 'di ba? All for gold, 'di ba? Ganun talaga siya. All out siya para tulungan ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya pag naririnig nyo nag-i-speech si President Bongbong Marcos, kinakabahan ba siya na mauubusan ng oil? Ayan na nga po Alam nyo ba kung ilan ang naka-stash or kumbaga naka-save na oil netong Sheracol? Alam nyo kung gaano kadaming oil po ang meron tayo sa buong Pilipinas? Sa buong Pilipinas po, meron lang po daw tayo na savings, kumbaga naka-save na oil na mga 2 million barrels. 3 million barrels, gano'n. Parang good for 60 days. Parang gano'n O basta mahigit lang ng konti. Pero itong Sheracol, alam nyo kung ilan po ang nakasave na oil niyan? 100 plus million barrels, no? Ang ginagastos po ng Pilipinas na oil o na barrels o nakukonsume ng Pilipinas na oil ay mga 200,000 barrels per day, no, per day. So do the math, no? Kayang nung kinumpit ko, parang kaya ng Sheracol na i-provide ang ating
konsumo ng oil, officially napunta na po sa kay Enrique Razon yan, kaya po niyan mag-provide ng oil for 280 days, no, ng sa Pilipinas, no, para tayo biglang naging Japan, di ba? Di ba? So sa tingin niyo ba mauubusan tayo? Huwag po kayo kabahan, no. Yun nga lang, kailangan po natin makontrol ang presyo. Sa ngayon po wala po tayong wala po tayong kakayahan, no. Wala pong kakayahan ang government, no. Unless magma-martial law yan, hindi naman po martial law ngayon. So yung mga private companies, po nila, kontrolado nila yung petrolyo, no, yung presyo ng petrolyo. Kasi nga po, binenta yung government owned na oil company noon, no, na sana magkokontrol ng nakita yan dati ni Ferdinand Marcos Sr. Kaso alam mo na yung mga, di ba, yung mga ang daming ginawang private company, di ba, ng mga sumunod na mga presidente, kasi wala silang maisip kung paano kikita ang bansa, di ba? Pinagbebenta kung ano-ano imbis na Pilipinas yung nakikinabang. Problema nung naging iba na yung presidente. Pero yun lang po, no. So umasa po tayo kay Enrique Razon, at kung nanonood ka po, no, Enrique Razon, ilalagay ko po dyan yung bank numbers ko, bank account numbers ko. Ayan, sa BDO yan 0113-7003-2011. Sa naman po, sa BPI yan, ayan 1929-425-398. Yan po yung accounts. Sana naman, no, 6 digits yung meron ako dyan. Sana bukas 7 digits na, no. Yan, shoutout po sa iyo, Enrique Razon, no. I support you for supporting our president, and hopefully, kasi hindi ka pwede maging senator, kasi syempre may mga business ka, kaya kailanganin mo pa mag-divest. Pero kung maaari nga, no, sana itong mga Ramon ang sana maging mga part ng gobyerno, no, para mas official yung pagtulong nila sa ating government. Yan, saludo po sa inyo, Enrique Razon and mga Marcoses. Yan, like, follow, share nyo po ito sa mga kinakabahan dyan. Wag po kayo kabahan dahil marami pong paparating na oil. Alright? But once again, this is Balita at Kaalaman. Let's do this again. Let's go.